안녕하세요 여러분. 저는 Betchy입니다. Kumusta po? Ako si Betchy ng buhaykorea.com at ng YouTube channel na Buhay Korea. Ngayong araw po na ito ay nasa Unit 16 na tayo ng ating EPS topic textbook na mula sa HRD Korea. Ang topic po or title ng Unit 16 ay 시간이 있을 때 주로 테니스를 치러 가요. In English, I usually go play tennis when I have time. So, i-analyze or pag-aaralan po natin yung tungkol dito. Ano kaya ang matututunan natin sa lesson na ito? Una, ang ating objective or 학습 목표 ay tungkol sa 취미 이야기하기. To talk about your hobbies. 취미 po ay hobbies at 이야기 is story or to talk about, to tell a story about 취미 or hobbies. Okay? 문법 ay ulte at urokada. At ang ating ohi or vocabulary ay tungkol sa 취미 or hobbies at undong or sports. Ang ating 정보 at 문화 ay 취미 활동 program, community support programs regarding hobbies. So, mabuti naman naman yun na may mga community support programs para sa Korea para pag nandito na kayo, hindi po kayo maiinip. Okay, so remember, 취미 or hobbies. Punta na po tayo sa ating first part. Okay, tingnan muna natin ang ating picture. Kahit yata hindi natin pakinggan ang kanilang storya, malalaman natin kung ano ang kanilang hobby. Ito po si Suru at ito po si Tuan. So, habang nakikinig po tayo, sagutin po natin yung dalawang tanong na ito. Ano po ang hobby ni Suru? Suru 씨의 취미가 뭐예요? At pangalawang tanong, pag may free time si Tuan, ano ang kanyang ginagawa? Okay? Tuan 씨는 시간이 있을 때 뭐가 해요 or 뭐 해요? So, yun po. Pakinggan na po natin. 16과 시간이 있을 때 주로 테니스를 치러 가요. 대화 1. 수루 씨는 취미가 뭐예요? 제 취미는 독서예요. 투안 씨는 취미가 뭐예요? 전 낚시를 좋아해요. 그래서 시간이 있을 때 낚시하러 자주 가요. 수루 씨는 취미가 뭐예요? 수루 씨는 취미가 뭐예요? 수루 씨는 취미가 뭐예요? 제 취미는 독서예요. 제 취미는 독서예요. 제 취미는 독서예요. 투안 씨는 취미가 뭐예요? 투원 씨는 취미가 뭐예요? 투원 씨는 취미가 뭐예요? 전 낚시를 좋아해요. 전 낚시를 좋아해요. 전 낚시를 좋아해요. 그래서 시간이 있을 때 낚시하러 자주 가요. 그래서 시간이 있을 때 낚시하러 자주 가요. 그래서 시간이 있을 때 낚시하러 자주 가요. Okay. So, i-practice lang po natin yan. Ulitin po natin. So, tingnan po natin ang kanilang conversation. Suru shinun, chimi. Chimi, sabi natin, is hobby. Chimi가 뭐예요? So, chimi가 뭐예요 means what is your hobby. 제 취미는 독서예요. 제 means my. So, my hobby. 제 취미, my hobby is 독서. 독서 is reading. Okay? 투원 씨는 취미가 뭐예요? John. So, John is shortcut for 저는. 전 낚시를 좋아해요. So, I like fishing, 낚시. 그래서
So, 시간이 있을 때, pag meron akong oras, 낚시하러 자주 가요. I often go fishing pag meron akong oras. Okay? So, pag-aaralan po natin ngayon yung tungkol sa 시간이 있을 때 or 뭐뭐 올 때 na grammar at yung mga words about hobbies. Kung ano-ano po yung different hobbies. But before that, punta muna po tayo sa ating tip. Bindo, busa, adverbs of frequency, kung gaano kadalas. 항상 at saka 언제 na, always, okay, paglagi, 항상. So, yung mga adverbs of frequency po na ito, nilalagay po natin sila before the verb. Halimbawa po, yung word na 자주 means often, so 자주 가요, I often go. Okay? 주로 or 보통, usually, and then 자주 is often, and 가끔, occasionally, paminsan-minsan. Gaya po ng sabi natin, ang ating vocabulary for today ay tungkol sa 취미 or hobbies. Ano-ano po kaya yung mga hobbies na ginagawa ng mga Koreans or patok na patok sa mga Koreans? Ito po yon. 독서하다, 독서하다. 낚시하다, 낚시하다. 여행하다, 여행하다. 등산하다, 등산하다. Yung mga words po nito, dokso, nakshi, yoheng, at saka dungsan, nouns po yung dokso, noun po yung nakshi, yung yoheng po is also a noun, and then yung dungsan po is also a noun. Pag nilagay po natin ng hada, it means to do. So, pag sinabi nating dokso hada, ibig sabihin po niyan, to do reading. Yung nakshi hada, to go fishing. Yoheng hada, to go traveling. Yung dungsan hada, to go hiking. Okay? Next set of words naman po tayo. 사진을 찍다. 사진을 찍다. 외국어를 배우다. 외국어를 배우다. 콘서트를 보다. 콘서트를 보다. 운동 경기를 보다. 운동 경기를 보다. Now, sa mga set of words po na ito, makikita po natin, meron po siyang noun, which is like sajin, and then, lagyan natin ng ul kasi yun po yung object natin. So, chikta is to take. What do you take? Pictures. So, sajinul chikta. Yung sa 외국어를 배우다 naman po, 외국어 means foreign language. 배우다 is to learn, right? So, to learn foreign languages. And then yung concert를 boda. So, yung concert, yun po ang ating object. Ano po yung makikita natin or papanoorin natin? Concert. So, papalitan lang po natin yung ating noun or yung ating object. And ganun din po yung 운동 경기를 보다. Next set naman po. 음악을 듣다. 음악을 듣다. 기타를 치다. 기타를 치다. 피아노를 치다. 피아노를 치다. 춤을 추다. 춤을 추다. At bago po matapos ang ating vocabulary, sa tigot na irregular po, if tigot is the final consonant of the stem meets another vowel, tigot becomes liyul. Halimbawa po itong word na tata, pag kinonjugate po natin yan sa present tense, nalagay po natin yung oyo. So, turoyo. I-change po natin yung tigot sa liyul. So, yung tata plus oyo equals turoyo. Kota means to walk, plus uleo, koruleo. Okay, koruleo. So, ito po yung rule sa bulkyuchik ng tigot. Next topic po natin ay ang ating munbob or grammar. Ang grammar po natin dito ay tungkol sa te. Ito po isa sa mga grammar na lagi kong ginagamit. Kasi pag nagkikwentuhan kayo, lagi po natin ginagamit to. Pag gusto nating magbigay ng particular time kung kailan nangyari ang isang bagay.
So yung rule po dito, i-zoom ko lang. Okay. Yung rule po dito, yung ulte, ina-attach po natin sa verb o kaya sa adjective, expresses the duration of time when something takes place, kung kailan nangyari yung isang bagay. So, when a stem ends in a vowel or real plus te is added. Okay. When a stem ends in a consonant other than real na hindi real, ulte is added. Okay? So, tingnan po natin yung mga examples para mas maintindihan natin. Number 1, undongul mail heyo. Undongul mail heyo. Undong po is sports or exercise. Di po ba? Mail means everyday. Heyo, ginagawa mo ba? So, nag-exercise ka ba everyday? Sagot niya, anyo, sigani sulte heyo. So, sabi natin, ulte, ibig sabihin kung kailan nangyari yung isang bagay or kailan ginagawa. So, shigani isulte. Shigan means time and then is itta. This is from the word itta. So, pag may oras. So, shigani isulte heyo. Pag may oras ako, ginagawa ko. Number 2, onje kibuni jowayo. Onje kibuni jowayo. Onje means when. Kibun means feel or feelings. Jowayo means good. So, when do you feel good? Onje kibuni jowayo. Umagol turulte. Kibuni jowayo. So, umagol turulte from the word umagol tutta, or pag nakikinig ka ng music. Okay, so, umagol turulte, when I listen to music, kibuni jowayo. Maganda ang pakiramdam ko, or I feel good. Number 3, 그 사람을 언제 만났어요? 그 사람을 언제 만났어요? So, saram, 그 사람, that person. 언제, when. 만났어요 is past tense of 만나다 or to meet. So, when did you meet that person? 그 사람을 언제 만났어요? 제주도를 여행할 때 만났어요. So, remember, yung Jeju-do is yung island dito sa Korea. At yung 여행하다 means to travel. So, 여행할 때, when I travel. So, 제주도를 여행할 때 만났어요. Na-meet ko siya nung nagpunta ako ng Jeju-do. Okay, practicing naman po natin ang ating mga natutunan sa Unit 16, Lesson 16A. So, i-connect lang po natin yung mga words. Di po ba? Ka, nakshihada, doksohada, dungsanhada, and yohenghada. So, sabi natin yung nakshihada is fishing. So, dito po. Doksohada is reading. Dungsanhada, hiking. And yohenghada, travel. Next exercise. Tingnan natin example. 날씨가 좋을 때 뭐 해요? 등산해요. So, meron 4 na sentence or questions dito. Number 1, so tingnan natin yung picture. 뭐뭐 해요? 집에서 책을 읽어요. 비가 올 때. 비가 올 때 from the word be, rain. And then biga oda, which means to rain. Or pag umulan. So, pag umulan is biga olte moheyo. 집에서 책을 읽어요. Number 2. So, dito mukhang maganda ang kanyang pakiramdam. So, kibun, right? 기분이 좋을 때. Okay, 기분이 좋을 때 뭐해요? When you feel good, what do you do? 노래를 불러요. So, 노래 means song. 노래를 불러요 means I sing a song. Number 3, mukha siyang galit. Pag galit, ano po yun sa Korean? 화가. 화가 날 때 뭐해요? 화가 날 때 뭐해요? 음악을 들어요. So, nakikinig ako ng music. 음악을 들어요. And number 4, mukha siyang pagod. So, ang pagod is pigon. Pigonada. So, pigon할 때 뭐해요? 많이 자요. 많이 자요 means many, many. 자요 is sleep. So, pigon할 때
Moheo. Natutulog ako ng pagkahaba-haba. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating lesson sa Lesson 16A ng Unit 16 ng EPS topic. So mag-join po kayo sa Facebook page na Learn Korean Filipino EPS topic at susubukan natin pong i-upload as soon as possible ang mga lessons.